Hello po mga kapatid, magandang umaga na naman po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Dito pa rin mga kapatid sa Joshua. At bago tayo mag-umpisa, siyempre po tayo po ay mananalangin kagaya ng ating ginagawa. Samahan niyo po ako at magsiyuko tayo. Yes, aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na banal, maraming salamat po. Una Lord, dahil ginising mo na naman po kami ng maayos at malakas ang aming katawan. Salamat din Lord sa pagkakataon na naman, O God, na kami po ay makapagbabasa na naman, makakapag-aral ng iyong mga salita. Samahan mo po kami, turuan at gabayan, O Diyos, at buksan ang aming mga puso't isipan upang ang aming maririnig at mapapag-aralan ay lubusan naming maunawaan ito at ito'y tumatak sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Turuan mo rin po ako, gabayan, O God, samahan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig, O Diyos. Salamat Ama, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, Brother OG po. Diyan po sa mga bago sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell po para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload mga kapatid. Maraming salamat. Kahapon, natapos po natin ang chapter 2 ng Joshua at ngayon naman nandito na tayo sa chapter 3 mga kapatid at ito'y may pamagat na tumawid ng ilog Jordan ang mga Israelita at dito paghahanda sa pagtawid at ang sumunod ang pagtawid nila doon nga sa ilog Jordan mga kapatid. Chapter 3 verse 1, sabi po dito, maagang maaga pa gumising na si Joshua at ang buong Israel. Umalis sila sa Sitim patungong ilog Jordan at nagkampo sila sa pampang nito bago tumawid. At verse 2, paghahanda sa pagtawid mga kapatid. Pagkalipas ng 3 araw, sabi dito, naglibot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dala ng mga paring Levita ang kaba ng tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad kayo, sabi ganyan. Lumakad na kayo at sumunod doon, sabi sa 4, sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Sabi pa dito mga kapatid, ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kaba ng tipan. Paunahin ninyo ito ng mga 900 meters o 900 metro, sabi dito mga kapatid. Sabi sa 5, sinabi naman ni Joshua sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay sabi dito, masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Magbihis, maglinis kayo dahil masasaksihan ninyo ang himalang gagawin ni Yahweh, sabi dito. Sabi pa, pagkatapos ay inutusan niya ang mga paring Levita, buhatin na ninyo ang kaba ng tipan at mauna kayo sa mga taong bayan. At iyon nga ang ginawa nila. Verse 7, sinabi ni Yahweh kay Joshua, sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sabi dito, sa gagawin ko mababatid nilang pinatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moses. Ganda. Sabi dito, sasabihin mo sa mga paring Levita na magdala ng kaba ng tipan, na sasabihin sa mga Levita na magdadala ng kaba ng tipan, sabi dito, na magpatuloy na sila sa ilog Jordan. Ngunit pagdating nila sa tubig sa
pampang nito ay huminto muna sila, no? May mga pag-uutos talaga na dapat gawin, mga kapatid, na dapat sundin upang maging maayos ang lahat, upang maging matagumpay ang ating mga gagawin. Kailangan sumunod, makinig, mga kapatid. Sabi dito, at tinawag ni Joshua ang mga tao, sinabi sa kanila, halika kayo at pakinggan ninyo ang pinasasabi ni Yahweh sa inyong Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, sabing ganyan, lilipunin niya ang mga Kananeo, ang mga Hiteo, mga Hewita at mga Pariseo, ang mga, sabi dito, Gerseo, ang mga Amoreo at ang mga Jebuseo. Sabi sa 11, ang kabanantipan ng Panginoon ng buong mundo ay, sabi dito, mauunang tatawid sa ilog Jordan. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Kapag tumungtong na sa tubig ang mga paring may dala ng kabanang tipan ni Yahweh, sabi dito, pag nakatungtong na sila dun sa tubig, no? Ang Panginoon ng buong mundo titigil ng, sabing ganun, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan, ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Pagtawid nila, dala nila yung kabanang tipan, titigil ang ilog sa pag-alon nito, mga kapatid, no? Doon pa lang makikita na nila na kasama nila ang Diyos. Nandoon ang ating Diyos, no? At sabi sa verse 14, ang pagtawid. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kabanang tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Sabi dito, sumapit sa ilog Jordan ang mga paring may dala ng kabanang tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig. Amen. At ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng, sabi dito, Zaretan. Samantala ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. Doon pa lang kitang-kita talaga nila, no? Nandun talaga ang Diyos. Malapit na sabi rito, malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kabanang tipan hanggang sa makatawid sa kabilang pampang ang buong sambayanan ng Israel. Ginabayan talaga. Sinamahan, doon pa lang nakita na nila. Pero matatawid ka sa ilog at sinabi dito, mataas ang ilog na yun. Pero, syempre, ilog yun, no? May alon po yun. May pababa pang tubig papunta dun sa dagat. Pero nung tumawid na yung mga Levita, no, yung mga paring may dala ng kabanang tipan, ito po ay tumigil. At naipon ng tubig sa isang parte, mga kapatid, at yung dinadaanan nga nila ay natuyo. Biro yung ilog po yan. Paano biglang-bigla lang na naglakad ang mga tao ay natuyo yun. So doon pa lang sinabi nga ng Diyos, doon pa lang makikita na nila yung kapangyarihan ng ating Diyos, yung pagsama nila sa ating Diyos. Pero, syempre, kailangan na sumunod sila para talagang makita nila, maranasan nila yung pagpapala ng ating Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Makikita, mararamdaman, masasaksihan ng dalawa nilang mata. Kung ikaw ay, ibig sabihin, kung ikaw ay lubusang magtitiwala, susunod sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. Yan po ang sinasabi sa atin. Gusto mong maranasan ako, sabi ng Diyos. Gusto mong makita yung aking kapangyarihan. Sumunod ka ng buong puso at kaluluwa. Makinig ka. Sumampalataya ka. Magtiwala ka sa akin, sabi ng ating Diyos. At ang aking pagpapala at kapangyarihan ay iyong mararanasan. Amen and amen and amen. Yan po ang sinasabi ng Diyos sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. At yung makakarinig pa, mga kapatid, dito sa ating binasa ngayon, pinag-aralan, dito sa chapter 3 ng Joshua, mga kapatid. No? Maraming salamat sa ating Diyos. Sabihin na natin medyo maiksi, pero siksik ang laman ng tinuturo at sinasabi at inuutos ng Diyos sa atin. Yung tunay na pananampalataya, tunay na pagtitiwala
tunay na pagsunod natin sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na makapangyarihan. At ang kanyang kapangyarihan, pagpapala, ay iyong mararanasan. Mararanasan natin lahat yan dahil yung puso natin, isipan, buong lakas natin ay binigay natin sa Diyos. Yung pagtitiwala natin sa Kanya, binigay natin ang lahat, mga kapatid. Ulitin ko lang, maraming salamat sa ating Diyos. Maraming ding salamat sa inyo, mga kapatid. Sumainyo ang pagpapala ng ating Diyos. Amen and amen, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin. Pasasalamatan natin ang ating Diyos sa ating mga narinig ngayong umagang ito. Para sa inyo, para sa atin lahat, ang sinasabi at inuutos ng ating Diyos. Magsiyuko po tayo. Aming Ama sa langit, aming Amang makapangyarihan sa lahat, aming Amang banal, maraming salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan na naman, Lord, na sinasabi mo nga na sumunod kami sa iyong mga utos, magtiwala, sumampalataya, upang, Lord, ay maranasan namin ang tunay na pagpapala at ang iyong kapangyarihan sa bawat buhay namin, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa iyong mga salita. Tunay nga na kami lumalakas, tumatatag sa aming pananampalataya, tumatatag sa aming buhay. Talagang yung lakas ng loob namin ay nadadagdagan dahil sa iyong mga salita, dahil sa iyong mga pangako sa aming lahat, O Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal, pag-ibig na hindi nagbabago sa aming lahat, lalong-lalo na sa mga taong totoong sumusunod sa iyo, nagtitiwala sa mga righteous, O God, na tao, sa iyong kapangyarihan. Yan ay ipaparanas mo sa amin, O Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. And we pray, Father God, na tuluyan na maging maayos ang buong daigdig. Wala ng virus. Matatapos na ang pandemic na to. In Jesus' mighty name, O God. In Jesus' name. Magiging maayos na ang lahat. Magiging sagana lahat. Maayos, malakas, tagumpay na ang lahat ng buhay ng tao. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Dahil yan sa iyong kabutihan, pagmamahal sa amin lahat. Thank you, God, sa katagumpayan ng aming gawain ito. At aking gawain ito, Lord, nagtagumpay na naman ito. Lord, salamat po muli for all the blessings, guidance, and protection sa akin, sa aming pamilya, sa aming mga kapatid sa pananampalataya, at sa lahat ng tao. Thank you, Lord. Blessings after blessings ang ipagkakaloob mo sa amin at katagumpayan namin sunod-sunod, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Thank you po. Thank you talaga, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain sa iyo lamang, O God, ang pinakamataas na papurit pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen, Amen, Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Diyos na buhay. Salamat po sa inyo, mga kapatid, sa pakikinig nyo na naman ng salita ng ating Diyos. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.